Kapag bumisita ka sa iba't ibang mga bayan dito sa Pilipinas, hindi mawawala sa bawat palengke ang mga nagtitinda ng samot-saring klase ng mga dried fish. Mula sa tuyo, daing, danggit, tinapa. Nasa mga probinsya ka man sa Visayas at Mindanao o maski sa mga gilid ng highway sa norte, di ka kukulangin sa dami ng mga uri ng dried fish na pagpipilian. Patunay ito kung paano natin nagagamit ang asin para pahabain ang buhay ng mga sariwang huli natin mula sa dagat. Ito yung part ng La Union na yung stretch to, mahaba tong stretch na to na alam mong nasa Santo Tomas ka na. Kapag breakfast na yung amoy. Alright? Sir, kilo na dati nga Kilo na lang ito, bali 450 1/4 na. 450. Ang salt kasi is also used as a preservative. Kaya ginagawa natin pag malaki yung anis sa 'di ba, sa mga tabing dagat, mga tuyo, bagoong, mga whatever na klase mga fermented fish or whatever, salt is a preservative though. It's antibacterial. Aside from giving flavor, it's also very important in texture development of food. So may technical use ang asin maliban lang sa alat at preservatives. Isa si Chef Tatong sa mga aminadong big fan siya ng dried fish products ng Pilipinas. At ito ang inspirasyon niya sa napakadaling putaheng ibinahagi niya sa atin. Unahin lang natin yung anting pagprito ng ating daing na bisugo. At ito siya, binanlawan lang ng konti para matanggal yung mga excess salt, no? Para hindi masyadong maalat. Ito, prito natin hanggang maging medyo tostado. So yung ginagawa lang natin dito, pinapadami lang natin yung ating pwedeng maulam by combining these two ingredients, main ingredients. Ito, prito lang natin. Ito, tatabi na natin yung naprito natin na daing. Kasi lulutuin pa natin siya ulit with our kamatis. Mahilig ako sa maalat kasi I think very Pinoy talaga yung love ng maalat na pagkain. Yung pinagprituhan natin ng ating daing, hindi yan masasayang dahil ito yung magiging base natin ng ating sarsa, no? Gisa lang tayo ng konting bawang at sibuyas. At dahil kinamatisan nga yung tawag dito, kailangan natin ng maraming hinog na kamatis. Yan. Lalagyan ko ng konting sugar to balance. And now, lalagyan natin ng konting toyo for color, no? So, iba-ibang forms of alat yung hinahalo natin. Hindi asin yung gamit natin, kundi yung alat ng ating daing at alat ng ating soy sauce or patis para magkaroon ng umami, no? Lalagyan din natin ng konting suka, no? So, ang ginagawa natin dito, binabalance lang natin lahat. Hindi natin pinapaasim, hindi natin pinapaalat or pinapatabis. Ginagawa natin, binabalance lang natin yung flavors para maging sobrang masarap. Yan. Kung gusto nyo maging maanghang, lalagyan natin ng konting sili. Yan. And ngayon, pwede na natin ilagay yung ating naprito na kaninang daing na bisugo. Cook together. So, mangyayari dito, yung bisugo, magkakalasan ng kamatis. Ang kamatis, maglalasang daing. Diba? So, nagbe-blend na sila. So, ito, very typical of Filipino food, yung pag-blend ng flavors ng ating mga ingredients. Lagyan natin ng konting tubig para mag-stew. No? Gusto nating i-stew. Maluto pa siya ng konti. Konti lang na tubig. Then, hahayaan lang natin tong kumulo. No? Yan, oh. Luto na siya, oh. All the foods of the world is really dependent on salt. Because without salt, there will be no flavor in your food. Without the salt, you will not be healthy because it is a carrier of all the minerals that is needed for your internal organs to function properly. Hindi ako makakita na magandang itlog na maalat sa market, kaya nag-decide na ako na magproseso na rin kami ng sarili namin. At yun nga, ipinanganak na ang tindahan na itlog ni Kuya. Kapag pinag-usapan ang lasa ng alat, syempre hindi mawawala sa listahan ng mga paborito nating pagkain ang itlog na maalat.
Bago pa man maging trending nito mga nakarang taon lang ang iba't ibang pagkain may salted egg flavors, regular na bahagi na ng hapagkain ng Pinoy ang itlog na maalat. At dito sa Victoria, Laguna, nagkaroon tayo ng pagkakataong bumisita sa pagawaan ng isa sa mga sikat na brands ng itlog na maalat, Mr. Duck ng tindahan ng itlog ni Kuya. Ang tindahan ng itlog ni Kuya ay nag-umpisa noong 2006. Pero nasa pag-iitikan na kami, 1984 pa. Kaya lang siya nag-umpisa ng 2006 kasi hindi ako makakita na magandang itlog na maalat sa market. Kaya nag-decide na ako na magproseso na rin kami ng sarili namin. At yun nga, ipinanganak na ang tindahan na itlog ni Kuya. Ito galing sa farm, so sinosort na nila ngayon kung alin yung mga pwedeng itubog. Kasi dito pa lang may quality control na kami. Tinatanggal na namin yung mga crack bago nila itubog ngayon dito sa maalat. Bakit? Para pagka kasi merong crack at itinubog mo, doon nag-uumpisa yung mga bulok. Ito ay pinagsamang putik at asin. Tapos ilalagay nila dito sa drum, nilalagyan nila ng putik, ang tawag doon curing, magtatagal dito sa drum na to ng 15 days. Ito yung first stage. Ang tao, ang hinahanap nila sa itlog na maalat, yun daw malangis. Kaso kasi, pag masyadong malangis ang isang itlog na maalat, masyado nang maalat yon. Nakilala ang Mr. Duck sa hindi siya ganon kaalat. Dati kasi kinalakihan natin ng itlog na maalat, literal na maalat, diba? Kung mapapansin nyo, ang mga tao ngayon, kahit dito sa Pilipinas, although medyo delayed na nga na, nagiging health conscious tayo. So ngayon, dahil nga dun sa ginawa naming improvement ng salted eggs namin, pwede kahit bata kumain ng itlog na maalat. Ang duck is mas mababa ang cholesterol niya kesa sa mga chicken, sa mga quail. So after 15 days ng curing natin doon, eto na yung second stage natin. Eto na yung tinatawag ng washing. Puhugasan na natin lahat yan para matanggal yung putik prior sa talagang washing natin. So after nung ating pre-washing na yon, eto na ngayon yung tinatawag nating third stage na isa-isa nang hinuhugasan yung itlog. Kung mapapansin nyo, napakalinis ng finished product natin. Nililinis nila isa-isa para pagluto natin, talagang sobrang linis na talaga ng shell ng itlog. Eto na ngayon yung susunod nating stage. Ang tawag dito ay candling. Dito, pinapakita namin na hinihiwalay na namin yung pangit na quality at saka dun sa good quality. Kaya in that way, makikita nyo talaga na lahat ng produkto na itlog ni Kuya, na salted eggs, talagang may quality control. Pagkatapos natin dun sa candling, dito na tayo ngayon sa cooking stage. Ilalagay na ng aking tao dito sa mga tray. Dito sa tray na to, inilalagay para ilalagay na sa steamer. Pagkatapos ng steaming, susunod na doon, papalamigin na natin yung mga itlog. Papalamigin yon siguro mga 1 oras bago ang susunod doon is yung sorting na. Isosort kasi sa amin, sa itlog ni Kuya, may sorting kami ng itlog, may sizes kami. Binibenta namin siya ng medium, large at saka XL. Pagkatapos ng sorting, branding na. Kung mapapansin nyo, yung itlog na maalat natin, may sticker. Modesty aside, dinadala na itong aming produkto, may mga consolidators ako, dinala na to sa San Francisco, dinadala to sa Hawaii, sa Dubai, nadadala na to. Yung mga buyers namin, dinadala siya sa Canada, na ilalabas nila kasi nga branded siya. Kung titignan, mukhang napakasimple ng proseso. Pero ang resulta ng mga ginagawa nila dito sa tindahan ng itlog ni Kuya, nakakapaghatid ng saya sa panlasa. Kaya maski ako, naiengganyo magluto ng mga putahing ibinibida ang lokal na produktong ito. Isang food experience na masasabi kong Pinoy na Pinoy talaga. Ayan po yung lagayan ng bagoong isda. Lagayan namin for 6 months ang maghihintay na para babango siya. Meron ba kayong mangga dyan, sir, na puno? Eating becomes more enjoyable dahil sa kakayanan nating matikman ang iba't ibang lasa. Sa loob ng 5 linggo, dadalhin namin ang mga taste buds nyo sa isang month-long food adventure. 5 malinamnam na episodes na magbibigay sa atin ng tamis, alat, asim, bait, at umami ng mga pagkain sariling atin. 5 magkakaibang lasa, salaksang masasarap na posibilidad. This is a celebration of flavor. Bukod
Bukod sa pampalasa at paggamit ng asin bilang preservative sa karne at isda, mahahanap mo rin ang dominanteng lasa ng alat sa pagkain Pinoy sa iba't ibang uri ng sausawan at condiments na ginagamit natin araw-araw. Tayo as a Filipino, pag sinasabi mong maalat or salty, iniisip talaga natin yung mga hinahalo natin sa ating sausawan. Patis, toyo, bagoong. Napaka-wide ng array ng salters available to us, no? In the Philippines or around the world. And pag nagluluto kasi tayo, what we want to build is not just one note. Pag sinasabi mong alat-alat lang siya, you want to build complexity, di ba? So pag nagluluto tayo, when we combine all these flavors, it becomes more interesting to the palate. Isa sa mga nakilala ko sa food adventure na ito na nakamaster na ng paggamit ng asin at alat para makagawa ng panalong sangkap ang sausawan ay si Sir Minandro, ang may-ari ng isa sa pinakamalaking producers ng bagoong at patis sa Pangasinan, ang Merlis Bagoong. Sa dami ng nagbabagoong dito sa amin, kasi seasonal lang ang alamang. Opo. Pagka seasonal lang, doon lang sila nag-aalamang. Ako po yung pinakaunang nag-storage dito sa amin, sa Lingayen. Kaya pag wala na pong huli yung alamang, kasi seasonal, dito na lahat takbo ng mga kapares kong nagbabagoong, dito na sila kumukuha sa amin. Kaya halos dito po kami nagsimulang umasinso sa alamang. Ayan po yung lagayan ng bagoong isda. Lagayan namin for 6 months ang maghihintay na para babango siya. Dilis din po ito. Dilis din. Ayun, oh. Yung bango, ayun yung sinasabi mo, sir. Yung aroma. Lalaba. Mas lalo ito mga... Kakabuton, naglalaway ako. Mag 2 months pa lang ito. Pero mabango na, parang hinahanap niya na yung pipigaan mo ng kalamansi, tapos mainit na kanin, tapos steamed na talbos ng kamote. Opo. Oh, Lord! No? So, ito po yung, kumbaga, naburo na natin na isda. Opo, Kasi ang nangyayari po dito, yung ilalim, yung bagoong. Opo, yung laman. Kumakatas yan, yung umaangat, yun po yung patis. Para lang po mas ma-imagine ng ating mga kapuso sa bahay. So ito po yung bagoong. Ito yung bagoong. Yan. Ito yung patis niya. Yan yung patis. Yan po yung binibenta sa bilihan natin na ito. Yan, purong patis na ganyan. Ganito na siya. Okay. Meron ba kayong mangga dyan, sir, na puno? Ito naman yung ginisang alamang. Sarap. Tsaka ang bango po ng bagoong. Talaga? Winner. Sa bawat butil ng asin, nagiging buhay ang lasa ng pagkain Pilipino. Mula sa simpleng daing, itlog na maalat, hanggang sa masarap na bagoong, ang asin ay hindi lang pampalasa, kundi isang mahalagang bahagi ng karanasang pagkain na nag-uugnay sa atin sa ating lupa, dagat at tradisyon. Nailalabas ng alat ang natural na lasa ng mga sangkap at pinasasarap nito ang bawat kagat na siya namang nag-uugnay sa malalim na kwento at tradisyon na nagpapaalala sa atin ng sarap na maging Pilipino. Unang tikim pa lang yan ang exciting na food adventure natin. Samahan lang kami sa pagpapatuloy ng ating Celebration of Flavors, Food Explorers!